sa aking mga kababayan na mga Pilipino. Ang suggestion ko po sa ating gobyerno, dahil nahirapan naman sila sa pag-abot ng tulong doon sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa lanta ng bagyo, hirap silang makarating doon sa mga taong naghirap. No? Ang suggestion ko, lahat na tinamaan ng bagyo ng pamilya, bigyan ng tag-1,000,000 na cash. Yung 500,000, itayo nila ng bahay. Yung 500,000, pang-opisyal na ng negosyo. Doon pa lang, pag mabigyan na natin ng 500,000 yung mga tao na yan, ang iba dyan, mag-isip kung anong inegosyo nila. Magtinda ng bigas, tinda ng tubig, pagtinda ng karne, manok, gulay, kung ano pa man. Yung donation pa lang na narinig ko kanina sa Channel 2, 44 million na pesos. Ilan bang milyon ang natamaan ng bagyo? Sa Cebu, sa Bohol, yung Lindol, Ormoc, Samar, Leyte. Siguro naman mga kababayan, hindi umabot ng 44 million yun, di ba? Ang natamaan. Bigyan mo ng tag-1,000,000, may sobra pa. Yung donation pa na iba, yun ang ipatayo natin ng kalsada, eskwelahan, palengke, kung ano pa man dyan. Hindi na kayo mahirapan. Kung ipakain natin dyan, noodle, sardinas, ano pa ba? Baka magkasakit yan, mamatay pa yung mga natira dyan, yung may mga nabuhay pa. Mamatay na yan, magka-kidney yan. Simple lang huwag na natin paikutin. Kasi, yung ibang pera dyan, baka mapunta na naman yan sa ibang taong mga, alam mo na, baka ibulsa na naman. Siguro naman kung maitayo yung Tacloban ulit, at maibigay natin yung suggestion ko, ha? Siguro masaya na yun sila kahit nawala pa yung mga mahal na sa buhay. Makabangon sila ulit. Makapagnegosyo sila. Kasi kung hindi, marami pa rin maliliit na bahay dyan, marami pa rin nagpapalimos, marami pa rin hindi kumakain ng 3 beses ang araw. Pero kung yun, pag naibigay yung 500,000, nakalista yung mga pangalan, nakalista kung saan sila magpatayo ng bahay nila, doon kung saan man sila, nung binagyo sila, doon din sila magpatayo. At meron na silang 500,000 cash, di ba? Okay ba yun? Meron na silang 500,000 na panggastos-gastos nila. Kung bigyan mo lang noodles yan, sardinas, na problema pa kayo paano makarating, hindi maiparting ka agad. Yung tulong ng UN, ilang buwan pa yan natin pakainin dyan. Kung sino man Red Cross, ilang buwan pa yan sila. Bigyan mo ng tag 500,000 ngayon, marami lang doon magnegosyo dyan, sigurado. Negosyo na kaagad lang iba dyan. Ang iba mamili, so paikot-ikot na lang yung pera. Kasi ang iba bumili ng motor. Pag kabili ng motor, bibili ng gasolina. Yung bumili ng gasolina, bibili ng isda. Yung ikot-ikot na yun. Napakasimple lang. Napakasimple. Huwag na natin paikot-ikutin pa. Kawawa na yung mga kababayan natin dyan sa nasalanta. Tapos ilang araw na daw hindi kumain. Ano ba yun? Ewan ko lang kung totoo. Kayo naman natamaan ng bagyo dyan, huwag na natin antayin yung kung kailan darating yung tulong. Kung ano makain dyan, sige lang, kainin muna kung ano makain. Mga Pilipino, kahit anong makain, kumakain yan Diba? Kasi sa tingin ko, baka yung mga tulong, saan naman mapunta? Milyon-milyon na yung pera Yung mga infrastructure na yan, marami namang Hapon, may mga Germans, may mga kung sino pa yung mga tumulo. Yun, doon natin na lang itulong yung mga tulong nila sa pagpagawa ng kung ano-ano pa. Promise yung 1 million ibigay mo sa mga natamaan ng bagyo kung sino ka man. Kung sino man yung nag-ipon dyan, yung mga gumagawa ng mga project na para sa bagyo. Baka naman kung gawa-gawa dyan, hindi naman ibigay. Nakalikom na ng 44 million, may nakalikom ng 100 million, cash. 1 million lang, pakiusap. 1 million lang. Bigyan natin, ibigay yon. Yung mga hindi pa natamaan ng bagyo at Lindol, baka magdasal pa yun matamaan sila para mayroon din silang 1 million. Huwag naman kayo magdasal. Mayaan na natin sila. Okay ba?
Maraming salamat po. Ngayon, kung gusto nyo i-translate ko to sa English, antayin ko muna yung mga feedback. Kukuha ko ng interpreter. Hindi. I'm just joking. I can speak English, bro. Okay, dude. Thank you.